kaibigan kasi akong agnostic. Ano po yan? Agnostic po. Yung parang atheist na rin siya. Medyo nasupalpal ako nung minsang inopen ko yung topic sa religion. Medyo hindi siya naniniwala kasi yung tungkol kay Adam and Eve na nga lang daw, sabi niya. Kung totoong sila lang yung unang ginawang tao ng Diyos noong unang panahon, bakit daw nagkaroon ng iba't ibang lahi? May itim, may maputi, may Asian, may native katulad ng mga Indian, ganyan. Ano po kaya ang sagot doon? Okay, isang napakagandang katanungan po no mga kapatid. Paano nga ba nagkaroon ng iba't ibang lahi? Yan. Ang dahil dalawa lang yung anak ni Adan, yun ba yung tanong, brother? Yes, bro. Okay. Paano nagkaroon ng itim at saka maputi o brown na tao? Okay. Actually, yan po ay galing sa lahi na ni Noah, no, sa kanyang mga anak na po yan. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, yan po ay nasa Genesis. Particular verse, I think nasa chapter 9. Ang mga anak ni Noe kasama niyang lumabas sa barko at sina Shem, Japhet at Ham, ama nina Kanaan. Yan. Klarong-klaro naman po dyan mga kapatid. Yan yung pinagmulan ng ng tao, tatlong anak ni Noah. Unang-una, Adan at Eva, noong sinabi ng Diyos sa pagkalikas sa kanila, humayo kayo at magpakarami. Dumami nga yung tao. But sa pagdami ng tao, dumami rin yung pagkakasala ng mga tao, yung mga makasala ng tao. Dumating yung time na nakita ng Diyos na hindi na maganda yung nangyayari. Kaya nga, nagpadala siya ng isang napakalaking pangyayari sa buong mundo na kung saan ay nagpadala siya ng flood. Kaya nga buong mundo ay natabunan ng tubig at itong 8 lamang yung naligtas. Yung 8 ito, si Noe at saka kanyang asawa at 3 anak nila at yung mga asawa nila. So bali 8 sila lahat. Doon po nanggaling yung mga iba't ibang lahi. Yung mga itiman dyan o brown man po dyan. And according din po yan sa study, it depend also on the climate. Sa klima nakabase din. Yan. Okay po. Medyo nalagpasan ko pala yung anong yon. Yung talata na yon. Yeah. So, take down notes na lang po ang Genesis 9. Tsaka dagdagan lang natin ng isa pa kapatid, no? Kasi after ng dito kay Noe, no? Yung sagot ni Bro Romel, umabot sa point dito sa panahon ni Haring sino nga ba yun? Kalimutan ko, hindi ko talaga maalala yung pangalan ng hari na yun. Sino, bro? Nimrod. Nimrod. Pero sa kapangyarihan sa kapanahonan ni Nimrod, iisa pa lang ang wika. Ito yung nangyari nung panahon na yon. Sa simula, iisa pa ang wika. No, Genesis 11 na to, matapos na to sa panahon ni Noah nung dumami na uli ang tao. So sa simula ay iisa ang wika at magkapareho ang salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Tapos ano bang nangyari? Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo sa mga tao.
Sinabi niya ngayon ay nagkakaisa silang lahat at nag-iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan, kaya ang ginawa ng Diyos, ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. So ever since na hindi na sila magkakaintindihan, bro, nagkakalat-kalat ang bawat tao sa panahon na yan, naghanap ng kanilang bawat lugar at yun nga sabi ni Bro Romel, no, ayon sa study, nag-change ang kurtis ng tao ayon sa klima ng lugar na kanyang napuntahan. So nag-evolve siya. Nag-evolve na yung bawat race. Doon na nag-umpisa yung pagkakaiba-iba ng bawat lahi, kapatid. Ganun po pala yun. Bali, thank you po. Marami pong salamat sa sagot po ninyo. Tanong ko lang po, posible po bang contaminated yung bahay na natirhan namin noon 2015 hanggang 2022? Kasi dito kami lumipat sa Davao del Norte, galing po kami sa Surigao. At nung lumipat kami sa bahay ng lola nila, parang abandonado na yon. Minsan lang sila pumupunta. Kaya kami na lang ang tumira doon. Pero ang napansin ko lang sa unang buwan, palagi kaming siniswerte. Pero nawala yun pagka-tribas ng isang taon. Palagi na kaming na-hospital po. Palaging may sakit sa membro ng namin. Bahay namin. Posible po ba yung contaminated bahay? Yes, te. Posible na yun, may contamination sa bahay nyo. Mayroon siguro papaswerte dyan sa bahay nyo. Meron ba? Okay po. Meron pa ba swerte? Ano po? Meron ba sa inyong bahay pampaswerte? Oo po. Opo, mahilig po ako doon. Yun, isa yun. Isa yun sa mga infested items, yung mga pampaswerte. Kahit na anong lucky charm. Ganun po ba? Yes, infested yan. Meron kang dream catcher? Wala po. Wala ka, Pero yung mga, evil eye. meron akong sinusundan Na? na tao na magsasabi siya, swerte ang ganito, pag maglagay ka ng mga basta meron silang ginagawa at ginagawa ko rin. Feng Shui? Parang punsoy, parang ganyan po. Te, occultism yan, te. Occultism, isa yan sa mga doorway. Gaya nga na sinabi ko rito, binasa ko kanina, Parang bro, sa bahay namin, pagkatapos akong ma-hospital, susunod yung asawa ko, susunod yung anak ko, ganun. Palatandaan na yan, te. Ang sarap maglaro, sabi ng isang poses, ang sarap maglaro sa isang bahay na laging nag-aaway, tapos may mga may mga hold siya sa bahay. Kaya ang sabi nga dito, teka. Ano po kasi Ano yan? Napakaingay ng kapitbahay namin dito. Yun na nga. Ang sabi kasi dito, the occult is an open doorway to the world of spirits. Yung mga pampaswerte, bahagi yon ng occultism, divination. Ang sabi, the occult is an open doorway to the world of spirits. Kaya kung hindi mo yan renounce yung mga pampaswerte, nako, hindi mawawala yung mala sa bahay nyo. Opo.